hapon sa lahat. Ako pala si Binibining Claire F. Tranquilan. At ako naman si Binibining Sayrami Aba Panyong. At ako naman si Ginoong Cedric Empanyo. At ako naman si Ginoong Leo Mulyanida. Ang iyong guro sa hapon na ito. Magandang hapon sa lahat. Magandang hapon po, Binibining Tranquilan. Bago natin formal na simulan ng ating talakayan, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin, Binibining Angel? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Our Father in heaven, Holy be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Muli, magandang hapon sa lahat. Magandang hapon po, Binibining Tranquilan. Ngayon ay i-check ko muna ang iyong attendance. May lumiban ba sa ating klase? Wala po. Mabuti naman kung sa ganon. Sa pagsisimula ng ating talakayan, maaari pang makinig muna ang lahat sa mga paalala sa mga di dapat at dapat gawin sa ating talakayan. Una, bago umupo, siguraduhin nakahanay ang mga upuan at pagpupulot na rin ng mga kalat sa iyong paligid. Pangalawa, panatilihing malinis at maayos ang silid-aralan. Pangatlo, makilahok sa leksyon at pangkatang gawain sa loob ng silid-aralan at sumagot sa mga tanong ng guro. Itaas ang kaliwang kanang kamay kapag gustong sumagot. At panghuli, panatilihin na nakatago ang mga cellphone sa oras ng ating klase. Maliwanag ba? At ngayon, maaari na kayong umupo. salamat po. Ano nga ba ang ating tinalakay sa mga nakaraang araw, Binibining Roluna? Maaari mo bang ilahad kung ano nga ba ang ating mga paksang itinalakay sa mga nakaraang araw? Noong nakaraang araw po ay tinalakay natin ang dalawang ayos na pangungusap. Tumpa! Maaari ka nang umupo, Binibining Roluna. At ngayon, bigyan naman natin ng maula na palakpak si Binibining Roluna. Alam niyo ba kung ano yung maula na palakpak? Hindi po. Magsimula muna sa mahina, then palakpak. Again, bigyan natin ng maula na palakpak si Binibining Roluna. Ngunit, ano nga ba ang dalawang ayos ng pangungusap? Ang Binibining Mary, maaari mo bang ilahad kung ano-ano ang dalawang uri or ano ang dalawang ayos ng pangungusap? Ang dalawang ayos po na pangungusap ay karaniwang ayos at di karaniwang ayos. Magaling! Ngayon, bigyan natin ng Junisha Clap si Binibining Mary. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Okay, bigyan natin ng Junisha Clap si Binibining Mary. Very good, very good, very good. Ngayon, ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawang ayos ng pangungusap? Po ma'am, ang karaniwang ayos po ay pangungusap na nagsisimula sa pangyayari at nagtatapos sa sinuno. Samantalang ay ang di karaniwang ayos naman po ay pangungusap na nagsisimula sa sinuno at nagtatapos sa pangyayari. Mahusay! Bigyan natin ng yo-yo-yo clap si Ginoong Arvin. Alam niyo ba yung yo-yo-yo clap? Hindi po. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Magaling! Magaling! Magaling, magaling, magaling. Again. 1, 2, 3, go. Magaling! Magaling! Magaling, magaling, magaling. Maraming salamat. Batid kong kabisado niyo na ang dalawang ayos ng pangungusap at ako'y nagagalak sapagkat nakinig at may naunawaan talaga kayo sa mga nakaraang paksa ng ating tinalakay. At ngayon, ibibigay ko na ang entablado kay Ginoong Leo Mulyanida. Maraming salamat. Muli, magandang hapon sa lahat. Ako nga po pala si Ginoong Leo Mulyanida, ang iyong guro sa hapon na ito. Bago natin simulan ang ating talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng motibasyon
upang sa gayon ay magkaroon kayo ng ideya o alaman sa ating paksang tatalakayin ngayong hapon. May ipapakita ko mga pangungusap at tutukuyin ninyo kung ano ang pangalan ng tao, bagay, hayop, lunan o pangyayari. Paunahan na mga pagsagot dito. Bagitin muna ang apelyido bago sagutan. Malinaw ba? Opo. So, unang pangungusap. May malaking bangang matatagpuan sa isang silid. Ako po si Ginoo. Ang sagot ko dyan ay banga at silid po, Ginoo. Tama ang sinabi ni Ginoong Marapaw. Dahil ang salitang banga ay halimbawa ng pangalan ng bagay at ang silid naman ay halimbawa ng lunan. Pangalawang pangungusap. Dumalo sa kasalan si Amanda at Sergio. Ako po, Ginoo. Ako po pala si Binibining Iman. Ang sagot ko po dyan ay kasalan ko at Sergio at Amanda. Tama, sapagkat ang kasalan ay isang halimbawa ng pangyayari at si Amanda naman at si Sergio ay isang halimbawa ng pangalan ng tao. Pangatlong pangungusap. Hindi na natagpuan ni Nico ang kanyang alagang aso. Ako po si Binibining Plaza. Ang sagot ko po ay Nico po at aso Ginoo. So tama ang sinabi ni Binibining Plaza sapagkat si Nico ay isang halimbawa ng pangalan ng tao at ang alagang aso naman ay isang halimbawa ng hayop. So pang-apat na pangungusap. Hindi masaya si Agatha sa kanyang kaarawan dahil hindi niya suot ang paborito niyang blusa. Ako nga pala po si Binibining Lulunan. Ang sagot ko dyan ay Agatha, Kaarawan at Lusa. Tama. So, alam niyo ba ang Ganesha Club? So, ganito lang 'yon. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Alam, kayo nga. Very good, very good, very good. Husay. So, ang panglima naman ay hinahabol ng aso ang kanyang amo habang papunta ito sa paaralan. Ako po, Ginoo. Ako pala si Ginoong Ganda. Ang sagot ko dyan ay aso, amo at paaralan po, Ginoo. Tama ang sinabi ni Ginoong Kanda. So, bigyan natin siya ng 5 bagsak. So, tama ang sinabi ni Ginoong Kanda sapagkat ang aso ay isang halimbawa ng hayop at ang amo naman ay isang halimbawa ng tao at ang paaralan naman ay isang halimbawa ng lunan. Sa tingin ninyo, ano kaya ang baksang tatalakayin natin sa hapon na ito? Ginoong Marapaw? Ang tatalakayin po natin ay tungkol sa pangalan. So, mahusay. Ang paksa natin sa araw na ito ay tungkol sa pananalitang pangalan. So, Binibining Luluna, maaari mo bang basahin ang layunin sa paksang tatalakayin natin ngayong hapon? Pagkatapos natalakayan ang mga pag-aaral ay nasahang buwan. Nalalaman ang kahulugan at katuturoan ng pangalan. Number 2, natutukoy ang mga uri ng pangalan. Number 3, nakabuo ng sarili pangusap na nakikitaan ng pangalan. Number 4, napapalawak ang bukabularyo at napapahalagahan ang wastong paggamit ng pangalan sa pagsusulat at pakikipagtalastasan. So, maraming salamat Binibining Luluna. So, ngayon, ibibigay ko muna ang entablado kay Ginoong Cedric. So magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon po, Ginoong Panyo. So ako nga pala si Ginoong Cedric Impanyo, ang inyong tagapag-ulat. So tatalakayin natin ang paksa natin ngayon sa pamamagitan ng gawain. At ang gawain ay isahan. At tinatawag natin itong alisin ang impostor. Narito ang panuto sa ating gawain. Suriin ng maigi ang bawat salitang nakapaloob sa talahanayan
tukuyin ang isang salitang hindi kabilang o naiiba sa mga iba pang salita. Paunahan ng sagot sa pamamagitan ng pagtataas ng kanang kamay. Ang makakuha ng tamang sagot ay makakatanggap ng 10 puntos. Maliwanag ba? Handa na ba kayo? So, narito ang unang bilang. Sino ang makapagsasagot? Sige, Ginoong Plaza, pakisagot. Ang impostor po sa unang bilang ay ang kilos. Tumpak, tumaari ba nating bigyan ng Judicial Club si Ginoong Plaza? Very good, very good. Okay, sa pangalawang bilang naman. Okay, Ginoong Marapaw, ikaw ang nauna. Ang impostor po sa ikalawang bilang ay ang pangalang Ivan. Tumpak, so maaari ba nating bigyan ng fireworks clap si Ginoong Marapaw? Alam nyo ba kung ano ang fireworks clap? Very good. So ganito lang yon. Boom! Sige kayo nga. 1, 2, 3, go! Sige, magaling. Sige, sa pangatlong bilang naman, paunahan pa rin to ng sagot ha. Okay, Binibining Iman, ikaw yung nauna. Ang impostor po sa ikatlong bilang ay ang pag-ibig. Tumpak! So, maaari ba natin bigyan naman ng wow galing clap? Alam niyo ba kung ano ang wow galing? Hindi po. So, ganito lang yun, no? Wow! Galing! Wow, wow, galing, galing, wow! Ito niyo si Binibining Iman, ha? Okay, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Wow! Galing! Wow, wow, galing, galing, wow! Okay, maraming salamat. So, sa pang-apat naman na bilang ay paunahan pa rin. Sige, Ginoong Torco, pakisagot. Ang ika-apat na impostor ay ang patay. Magaling! So, maaari ba nating bigyan naman si Ginoong Torco ng wow galing clap? Katulad nung una. Sige. 1, 2, 3, go! Wow, galing. Wow, wow, galing, galing. Wow! Okay, maraming salamat. At sa panghuling bilang naman ay paunahan pa rin. 1, 2, 3, go! So, Ginoong Adorable, ikaw yung nauna pagsagot. Ang ikalimang impostor po ay ang ate. Ate? Okay, magaling, tama. Okay. So, maaari ba natin bigyan ng 5 bagsak si Ginoong Adorable? 1, 2, 3, go! Maraming salamat sa inyong pagkikilahok sa ating gawain ngayon at ang mga nakakuha ng tamang sagot ay mabibigyan ng 10 puntos. Batay sa unang talahanayan, ang Binibining Plaza, maaari mo bang pakisagot kung bakit kilos ang naging impostor? Dahil ang salitang kilos po ay hindi nasaklat ng pangalan. Ang pangalan po ay tumutukoy lamang sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lunan at pangyayari. Tama, magaling. At ikaw naman, Ginoong Marapaw, bakit mo masasabing sa pangalawang talanayan ay masasabing Iban ang impostor? Dahil napansin ko po ang pangalang Ivan lang po ang naiiba sa pangkat. Ang ibang mga salita po ay mga pangkalahatang katawagan, samantalang ang pangalang Ivan po ay tiyak na ngalan ng isang tao. Tama, talagang mapanuri si Ginoong Marapaw. Pag-ibigyan nga ng 5 bagsak. At ikaw naman, Ginoong Kanda, paano mo masasabi sa nasa pangatlong talanayan ay ang pag-ibig ang naging impostor? Sapagkat ang salitang pag-ibig lamang po ang isang bagay na hindi nakikita ng mga mata, kundi nararamdaman lamang ng tao. Kumpara po sa mga ibang salita ay nakikita at nahawakan po ang mga ito. Tama! Magaling, maaari ka na umupo. Ngayon naman ay sisirin pa natin ang tungkol sa pagsang pangalan. May uri ang pangalan ayon sa uri ng kasarian, katangian at tungkulin.
Ayon sa isang gawain, ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, puok, at pangyayari. Katulad na lamang ng lapis, ibon, parke, at Pasko. Ang lapis, saan ito nabibilang? Sa bagay. At ang ibon, Hayop. ang parke naman, Sa puok. at ang Pasko, Pangyayari. tama, magaling. May mga uri naman ang pangalan ayon sa tungkulin, kasarian, at katangian. Uri ayon sa pantangi. Tumutukoy sa tiyak na tanging ngalan ng tao, bagay, lugar, hayop, gawain, at pangyayari. Karaniwang nagsisimula sa malaking titik. So ang pangalang pantangi raw ay ginagamit ito sa tiyak na ngalan ng bagay, tao, lunan, at pangyayari. At ito'y nagsisimula sa malaking titik. Halimbawa, Pedro, Penshap, Dr. Cruz. At ang pangalawa naman ay ang pambalana. Ang pambalana ay tumutukoy sa pangkaraniwang ngalan ng bagay, tao, puok, hayop, at pangyayari. Ito'y pangkalahatan at walang tinutukoy na tiyak na pangalan. Halimbawa, bansa, relihiyon, aso, at hindi. So kapag sinabi natin bansa, ito ba ay tiyak na pangalan? Hindi. Hindi. Sapagkat may maraming pangalan ng bansa. Bansang Pilipinas, China, at marami pang iba, Amerika. Naman sa aso, ang pangalang aso ba ay tiyak ba itong pangalan ng aso? Oo, hindi ito tiyak sapagkat marami ang pangalan ng aso. Maaring ito'y maging brownie, whitey, at blackie. So naiintindihan nyo ba ang pambalana? Opo. Magaling. So dumako naman tayo sa uri ayon sa tungkulin. Ang una ay ang tahas. Mga pangkaraniwang pangalan na nakikita at nahahawakan. So ito raw ay mga pangalan o salita na nahahawakan katulad ng asin, kamatis, at manok. Nahahawakan ba ang manok? Oo. Ang asin? Nahahawakan. Ang kamatis? Nahahawakan. Magaling. At ang pangalawa naman ay ang basal. Mga pangalang pangkaraniwang di nakikita o nahahawakan, pero nadadarama, naiisip, at nagugunita o napapangarap. So katulad na lamang sa halimbawa na kaligayahan. Nahawakan ba ang kaligayahan? Hindi. Paano natin ito masasabing may kaligayahan? Ito ba ay nadarama? O ito ay nadarama natin. Ang karangalan, nahawakan ba natin? Hindi. Ang pag-ibig, nahawakan ba natin? Hindi. Pero ito ay ating na darama. Very good. Ay, magaling. Wow! At ang pangatlo naman ay ang lansakan. Pangkaraniwang pangalan na nagsasaad ng kaisahan o kabilang ng dami o dami. Halimbawa, grupo, komite, at organisasyon. So, kapag sinabi natin organisasyon, ito ay binubuo ng maraming mga tao. So, ito ay tinatawag ito na lansakan kasi kabilang na dito ang maraming tao. Tama? Opo. Naintindihan? Opo. Husay. At ang pang-apat naman na kasarian ng pangalan ay ang panlalaki, pambabae, ditiyak, at walang kasarian. So magsisimula tayo sa panlalaki. So sa inyong palagay, anong pangalan ang mga panlalaki? Binoong Marapaw. Carlo, tama. So sapagkat sinasabi dito na ang pangalang panlalaki daw ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng lalaki. So halimbawa, kapag sinabi nating tatay, ito ba ay panlalaki o pambabae? Lalaki. Panlalaki sapagkat ang tatay ay isang lalaki.
Tama. So, dumako naman tayo sa pangalawa. Ito ay ang pambabae. Ang pambabae ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng babae. So, binibining Iman, magbigay ng halimbawa sa pangalang pambabae. Nanay, tama. Ginoong Adorable, magbigay ng halimbawa sa pangalang pambabae. Ate. Tama, magaling. Ang ate ay maaaring maging pambabae sapagkat ang ate ay babae. Tama. So dumako naman tayo sa ditiyak. Ang ditiyak ay maaaring tumutukoy sa ngalan pambabae or panlalaki. So pagka sinabi natin ditiyak, ito'y hindi tiyak pa ang kasarian ng pangalan. So maaaring ito'y maging isang pambabae or panlalaki. So ang halimbawa doon ay guro. Kapag sinasabi ba natin guro ay masasabi ba natin ito'y panlalaki o pambabae? Hindi. Hindi, sapagkat kapag sinabi natin guro, maaaring ito ay pambabae or panlalaki. Ito ay babae or lalaki. Pero kapag sinabi natin nanay, pambabae. Pag tatay, panlalaki. So, may kaibahan itong ditiyak sa panlalaki at pambabae. Sapagkat kapag sinabi nga natin pambabae at panlalaki, ito ay tumutukoy sa kanilang kasarian na pambabae at panlalaki. Sa ditiyak naman ay sinasabi dito na hindi tiyak ang kasarian sa tinutukoy na pangalan. Naintindihan ba? Oo. Ang galing. Dumako naman tayo sa pang-apat. Ito ay ang walang kasarian. Tumutukoy sa pangalan na walang buhay at walang kasarian, pati na rin ang mga bagay sa kapaligiran na may buhay, ngunit walang kasarian. So dito naman sa walang kasarian ay tinutukoy dito at sinasabi dito na yung pangalan daw ng bagay na walang kasarian. Katulad ng upuan, may kasarian ba ang upuan? Wala. Ito ba ay babae? Hindi. Ito ba ay lalaki? Hindi. Tama, sapagkat walang kasarian ang upuan. Ang bundok ba, may kasarian ba ang bundok? Wala. Ang pangalan namang dagat? Wala. Wala. Tama. So, tiyak na iintindihan ninyo ang apat na kasarian ng pangalan. Tama ba? Oo. Marahil ay marami kayong natutunan sa aking mga inuulat at higit na mas lumalawak ang inyong mga kaalaman tungkol sa pangalan. Tama ba? Oo. Okay, maraming salamat. At ngayon naman ay ibibigay ko na ang entablado kay Binibining Saira Panyo. So, hi! Hello. So, okay pa ba kayong lahat? Oo. So, bago po ipagpatuloy ang ating talakayan, muli ako ay magpapakilala ko si Binibining Saira Panyo. Pero pwede niyo akong tawaging Teacher Sai para mas madali. Naintindihan ba? Oo. So, sa bahagi ito ay susubugin natin ang inyong kakayahan sa pagbuo ng pangungusap. So, may papakita akong litrato at bubuo kayo ng pangungusap na kakikitaan natin ng pangalan na nakabase naman sa tinalakay ninyo ni Ginoong Panyo. Malinaw ba? Oo. So, ito. Ang unang larawan ay ito. So, sino ang may ideya, opinion? O sige, Binibining Angel. Ang mga bata ay masayang naglalaro sa party. Wow, ang galing. So, maraming salamat. So, maaari pa natin bigyan si Miss Angel ng Wow Galing Club. Alam niyo ba kung ano ang Wow Galing Club? Oo. So, 1, 2, 3, go! Wow! Galing! Wow, wow, galing, galing! Wow! So, mahusay Binibining Angel. So, sa halimbawa ni Binibining Angel sa larawang ito ay kakikitaan natin ito ng mga pangalang bata at saka parke. Naintindihan ba? Oo. Okay. So, ito yung pangulang pangit. So, ang pangalawang larawan naman ay ito. So, sino ang may ideya, opinion? So, ikaw, Miss Binibining Plaza, ikaw yung nauna. Ano yung opinion mo? Wow, magaling naman. So, bigyan din natin ng Wow Galing Club si Binibining Plaza. Wow! Galing! Wow, wow, galing, galing! Wow! So, sa larawan naman ito ay kakikitaan
pangalawang larawan? Opo. So, dumako naman tayo sa pangatlo. So, ito. Sino ang may opinion o ideya tungkol dito sa pangatlong larawan? Oh, yes! Ikaw, Binibining Ruluna, maaaring bang payag? Ang kaibigan ay nasayaring nagbabahagi ng kanilang ideya tungkol sa tinalakay na paksa ng kanilang guro. Wow, ang galing! So, bigyan natin si Binibining Ruluna ng good job clap. Alam niyo ba kung ano yung good job clap? So, ganito yon. G-O-O-D-G-O-B. Good job. Good job. Gets? Okay, 1, 2, 3, go! G-O-O-D-G-O-B. Good job. Good job. So, isa pa kasi hindi kayo nagsabay-sabay. So, 1, 2, 3, go! G-O-O-D-G-O-B. Good job. Good job. So, wow. So, sa larawang ito, ang halimbawa ni Binibining Ruluna ay tama sapagkat ang larawan ito ay pakikitaan natin ng mga pangalang silid-aralan at mga mag-aaral. So, naintindihan niyo ba ang ating tinalakay? Opo. So, nasyakagalak namang malaman na alam niyo nang bumuo ng mga pangusap na pakikitaan ng pangalan. Kasi, ibig sabihin nun, ay naiintindihan niyo ng lubos ang ating tinalakay. Tama? Opo. Dahil mahalagang mabatid natin ang katuturan o kahalagahan ng pananalitang pangalan upang magamit natin ito ng tama sa ating pakikipagtalastasan, pakikipagsasalita at pagsusulat. At nadadagdagan din na ang ating bukabularyo sa wikang Filipino sapagkat mahalaga ring madagdagan ang ating bukabularyo sa Filipino. Hindi lang puro tayo English, no? So, tama? Opo. So, sa bahagi nito ay may inihanda akong gawain upang subukin naman ang inyong natutunan sa ating tinalakay. Ipasa po yun. So, Binibining Angel, maaari mo bang basahin ang ating panuto sa gawain na ito? Tukuyin kung anong uri ng pangalan ang mga sumusunod na salita. Isulat sa isang malinis na papel ang kasagutan. Bibigyan lamang kayo ng 5 minuto sa pagsagot. So, malinaw ba ang ating panuto sa gawain ito? Opo. Okay, so, maaari nyo nang simulan ang pagsasagot. Tapos na ba? Okay, so, tapos na ang inyong 5 minuto. Naway, nasagutan niyo na lahat ng mga katanungan dyan. Maaari nang ipasa sa harapan. Ngayon naman ay may inihanda akong takdang aralin para sa inyo upang sa gayon ay hindi nyo madaling makalimutan ang ating tinalakay. So narito ang panuto, makinig kayo ng mabuti. Lumikha ng isang maikling dialogo sa pagitan ng 2 tao na pakikitaan ng pangalan at mga uri nito. Salungguhitan ang mga pangalang ginamit. Huwag nyo kaligtaang salungguhitan ang pangalang ginamit. Hindi bababa sa 15 pangalan ang dapat na makita sa dialogo. Ipapasa niyo ito sa susunod nating pagtatalakay. Malinaw ba? Opo. Wala nang katanungan tungkol sa ating takdang aralin? Wala na po. Okay. So, bago natin tapusin ang ating klase, ay balikan muna natin ang ating layunin kung ito'y
kahulugan at katuturan ng pangalan? Opo. Okay. So, pangalawa, natukoy ba ang mga uri ng pangalan? Opo. Okay. So, pangatlo, nakabuo ba ng sariling pangungusap na kakikitaan ng pangalan? Opo. At ang panghuli naman ay napalawak ba ang bokabularyo at napapahalagahan ang wastong paggamit ng pangalan sa pagsusulat at pakikipagkalastasan? Opo. Ang galing naman. So, maaari ba natin bigyan ng ating sarili ng good job clap? Pwede ba? Opo. Okay, 1, 2, 3, go! G-O-O-D-G-O-P, good job. Good job. Isa pa! So, G-O-O-D-G-O-P, good job. Good job. At dito na nagtatapos ang ating talakayan patungkol sa Pangalan. So, sana hindi nyo ito madaling kalimutan dahil magagamit natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat sa inyong kooperasyon at oras na inilaan sa araw na ito. Bago tayo umuwi ay pwede bang magsitayuan at manalangin? Binibining Angel, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin sa ngalan ng Ama? Amen. Holy be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Muli, paalam sa inyong lahat. Mag-ingat kayo palagi. Paalam na po!